ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lala sa gabing madilim. Ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa akin. Narito na nga ang ating mga karagdagan na aabangan sa abot kamay na pangarap. Tila napapansin nga dito ni Moira itong mga plano nila ni Justin at Eric dito sa Apex Hospital at lalo na itong paghiganti ni Eric at Justin dito nga kay Giselle. Dahil hindi nga nakuha dito ni Moira ang simpatya dito ni Eric, isinubukan naman na lumapit itong si Moira dito kay Justin at dasunin itong kanyang isipan at sulsulan. At dito nga na sinasabi ni Moira kay Justin na wag daw itong magiging defensive dahil hindi daw niya ito ibubuko na may mga balak sila na hindi sinasabi dito kay Justin at dito nga ni Eric. At dito naman na sinabi ni Moira na magampihan daw sila nang sa ganon ay mapadali ang kanilang mga plano. Napapagsakin nga nila itong Apex Hospital at ang paghiganti dito kay Giselle dahil parehos lang naman daw sila na hindi na pinapansin dito ni Giselle at RJ at wala nang puwang dito sa Apex. At dahil napahiya naman ito si Moira dito kay Justin dahil sinabi ni Justin dito kay Moira na humanap nga ito ng tao upang makuha ang simpatya dahil sila ay ibahin daw sila dahil hindi daw sila ganong tao. Ang gusto nga ni Justin at Eric na sila lamang ang nakakaalam at sila ang makikinabang dito sa pera at kayamanan ng mga tanyag kapalit ng mga ginagawa noon dito ni Don Pepe sa kanila at ni Giselle. Samantala, lumabas na nga ang CCTV footage kung saan ay nakita na nga itong sasakyan na ginamit sa pagkidnap nga dito kay Don Pepe noon. At dito nga sinabi ni Giselle sa mga pulis na nakita daw niya itong kotse at natatandaan niya na minamaniho nga daw ito ni Moira at dito naman na sinabi ng pulis na ito na hindi si Moira ang may-ari kundi itong si Nerissa Sandoval. At dito nagtataka itong si Giselle na kung paano napunta kay Nerissa. Ibig sabihin ay alam ni Nerissa kung sino itong kumidnap sa kanilang papa. Kaya agad na nagsagawa ng itong si Giselle na investigasyon at pinuntahan agad itong bahay ni Nerissa at damputin itong si Nerissa at nagsisigaw naman si Nerissa na ano daw ginagawa dito ng mga pulis at ni Giselle. At dito nga na sinabi ni Giselle kay Nerissa na magbaliwanag na lamang daw ito sa korte dahil nakita na nga nila itong sasakyan na ginamit sa pagkidnap dito kay Don Pepe. At dito nga na sinabi naman ni Nerissa sa kanila na hindi daw siya ang nagmamaniho nito dahil hiniram lang naman daw itong kanyang sasakyan ng mga kidnappers nung nawala itong si Don Pepe. At agad din na tinanong ni Giselle itong si Nerissa kung sino ang mastermind at nagpakidnap dito kay Don Pepe at hanggang sa dinala nga itong si Nerissa sa presinto ng pulis at maya-maya dumating itong si RJ at si RJ naman ang nagtatanong dito kay Nerissa na kung kasabat pa daw siya dito ni Balahadjas pagkidnap na sa kanyang papa at dito na mariin na sinagot ni Nerissa na hindi daw siya kasabwat dahil si Moira daw ang kasabwat ni Balahadja upang pagplanuhan ng masama itong si Don Pepe noon dahil may alam nga itong sikreto na hindi dapat malaman ni RJ at Giselle. Kaya napilitan naman magsalita itong si Nerissa dahil naiipit na nga siya dito sa sitwasyon dahil nga dito sa kanyang sasakyan na nakuna ng CCTV footage. Yan ang ating patuloy na pakabangan mamaya. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.